Pasok muna tayo, guys. Alas Nice. 2 ang pasok. Parang first time ulit sa trabaho. Since 2 weeks na sick leave. So, driving. Paano kaya magiging maganda, no? Any suggestion nga, guys? Any suggestion na may input niyo sa akin? Kung any suggestion naman kung ano ba dapat na maging content ko, anong magiging interested kayo. Well, syempre in relation to my profile, okay? Tapos syempre, everyday ang content ko yung going to work. Ano bang effective na parang mas may interest kayo para panoorin yung aking page, yung aking channel, diba? Ay, dito sa Plaridel, since mukhang patindig tayo papasok, mukhang traffic. Ikukwento ko sa inyo mamaya, right after duty, yung next na video natin. Ikukwento ko sa inyo mamaya kung anong naging buhay natin today sa loob ng ER. Kung Nice. anong mga na-encounter natin diseases, na sakit, yung mga simpleng sakit na nagpapa-ER kagad na mayroon naman pwedeng gawin muna. May mga ganun. Kasi hindi talaga lahat ng pupunta sa ER is pang ER talaga. Most of them, naisip lang nila na they should go, or nagpapanik lang sila, they don't know how to manage. And again, I'm Nurse Eman. Naka-assign pala, sorry for the introduction. So, papracticing ko na yung introduction ko sa umpisa pa lang ng video. Forgive me. Okay. So, I'm Nurse Eman. I'm currently assigned at ER. So, I'm focusing on health, awareness, and prevention as much as possible. Then, mahilig din ako magmotor. You'll see on my following videos, especially once na nakakapagmotor na ulit ako. And motorsports. Pero ang huling saba ko sa motorsports, 2021 pa. Kasi nagkaroon ng ibang mas priority. Siyempre, nauubos din ng funds. Hindi naman tayo mayaman. Sana maging okay yung duty natin today. God bless us. For every patient. Makapagbigay tayo ng tamang gamot sa tamang pasyente. Tamang oras, tamang dose. Nice. Meron today. Topic natin ngayon kung ano yung mga na-experience ko, na-encounter ko for today. Yummy. So, etong pasyenteng to, I will not tell the whole detail kasi bawal yun. Confidentiality yun. So, itong pasyenteng to, matagal na siya nandito. Today is the 22nd of March. Nandito na siya nung 13th. So, this patient has been diagnosed of having an NSTEMI. NSTEMI means non-ST elevation myocardial infarction. So that is the medical term. It can be determined by the patient's ECG, then papagawa ng test, troponin I test, confirmation of patient having heart attack. So usually NSTEMI or non-ST elevation myocardial infarction, ang nangyayari dyan, yung coronary artery is nagkakaroon ng partial blockage. So nagkakaroon siya ng partial blockage, then it will lead to blood clots. So yung mga oxygen-rich blood, yung mga galing sa lungs natin, yung oxygen-rich blood na iikot dapat sa puso is kulang kasi nga nagkaroon na siya ng partial blockage.
Oh, wow! Well, yung oxygen blood na yon is to distribute oxygenation to heart muscles. Based on my own knowledge, hindi po ako doktor. I'm an ER nurse. So, I'm just sharing what I know. It's just for your health and prevention. Nice! So, what are the main causes of having this NSTEMI or non-ST elevation myocardial infarction? So, elevated BP, pwede yun. Then, when you're high in cholesterol, then sedentary lifestyle, Oh, wow! management kapag merong mga ganitong klaseng pasyente is we give anticoagulants, blood thinning medications para yung blood is hindi masyadong ma-block. So parang pinapalabnaw natin para kung sakaling merong partial blockage na tinatawag nga, at least mas madali siyang makakalusot kasi nga mas malabnaw siya. Yung initial management, magbibigay tayo ng gamot, ng mga anticoagulants. Yung mga ganong case nga pala, since hospital ng Imus ay primary hospital, napakahirap i-cater on our side nun. Kasi first and foremost, that case should be handled within ICU setup. Yes! So intensive care unit talaga yon. Dapat Yes! talagang monitor ng pasyente mo every hour or every 30 minutes. Yes! Pero sa ER, as we all know, patients come and go. Marami dyan na inuubo, nilalagnat, 1 linggo na yung ubo, 1 buwan na yung ubo, meron nga kanina 1 taon na masakit ang balakang. Diba? Yung mga ganun na actually, hindi na siya for emergency eh. Kasi for 1 year. Diba? Dapat for OPD na siya or outpatient. Maraming ganun kang may encounter when you are in the emergency room. So, etong ang pasyente to, kailangan niya for ICU. So, we're just waiting for him na makaisip kung saan ito transfer. Ang pangit lang is the sad truth or the sad reality, lalo na sa mga ganyang pasyente, si tatay ay 79 years old na if I'm not mistaken. Ang masakit doon, wala siyang relative. Senior ko doon, sabi niya kanina, they already contacted the SWD kasi nga walang relative na nagkikater, walang relative na pupunta. They already contacted the SWD, tinawagan yung kamag-anak taga-Naik, hindi pa rin sila pumupunta. So, kaya katulad kanina, I introduced myself na I'll be his nurse for 2 to 10 shift. Then, may pagkain palang dinala sa kanya. Sabi niya sa akin, around 4, di nga raw mabuksan-buksan. Sabi ko, pwede niya naman akong tawagin. Nung nagpakilala ko sa kanya, sana sinabi niya. Then, nung sinabi niya hindi niya mabuksan, right then and there, pinuksan ko na rin. Then, I have given his medications on my shift. Meron pa siyang evening medication. So, he's just waiting for social service and the SWD. Hopefully, makapag-transfer si tatay para matutukan yung kalagayan niya. Well, kung madadaan sa gamot, better, di ba? Pero, this procedure usually be handled with operations. Specifically, yung operations na to is yung coronary artery bypass graft or CABG. Then, you'll undergo angiogram muna para makita kung saan ba maganda padaanin yung balloon or inflate yung balloon or kung saan ba yung merong blockage sa artery ng pasyente para at least once na nag-angioplasty hindi sila parang nangangapa, alam nila mismo kung saan artery ilalagay yung i-inflate
yung gagamitin nila sa angioplasty, di ba? Wow. So, yun lang for today. So far, yun lang naman yung mga na-encounter ko. Meron pa akong isang share. Actually, ano na to, bukas, papasok. Para naman maging makabuluhan yung ano natin. Yung pagpasok natin. So again, ulitin ko ha. I'm not a doctor. I'm a registered nurse here in the Philippines, sharing my knowledge and insights on each and every cases that I do encounter in a daily basis as an ER nurse, how I handle them, and the treatment given. So yung mga treatment actually, hindi nyo to, we are not advising you na gawin nyo to on your own. Ito, sinishare ko lang para aware kayo kasi I want you to prevent this. So, lalo na yung katulad ng mga NSTEMI, prevention is better than cure. That is 100% accurate. Yun talaga dapat ang ginagawa. I-prevent mo muna. Kasi pag naggamutan ka, mahal pa ang gamot, then there's a time frame for your gamot. Kapag hindi gumana tong gamot na to, mag-switch ng gamot hanggang ma-reach nyo na yung third generation or yung pinakamataas na class ng gamot na yon. Kapag wala pa rin, mapupunta na kayo sa Oh, yes. sa invasive procedures, the CABG and angioplasty. And again, it is much better to prevent those procedures, right? So malapit na ako sa bahay. Hope you find this helpful. If you have any questions or if you want any clarifications, then any suggestions, and I'm very open for any criticism. Kasi again, at least I can do better, no? So just feel free to comment on my pages. I do have Facebook page. I do have YouTube channel. So itong video na to sa YouTube channel ko ipopost. So kindly like, share, subscribe on my pages, my Facebook, my TikTok, and YouTube channel. Thank you so much for your support. Have a wonderful day. Thank you so much mga Lord. Pahinga na. Bukas ulit. Goodbye.